Hello po, so may question po siya. Roseline Merced. Question niya, is it possible po ba na ma-refund kapag June 12, 2024 ako nag-book ng ticket tapos ang flight ko pa naman is December 27 to January 1, 2025 back and forth. Maka fourth. So, to answer that question, actually, depende po siya sa ticket nyo. Ano ba yung pinurchase nyong ticket? Is it promo fare or standard fare po? Kasi alam nyo, ang napapansin ko kasi kapag hindi ka bihasa sa pagbubook ng flight, basta na lang tayo pagka nakakita tayo ng mura, ibubook mo na lang yan dire-diretso. Hindi mo na i-check kung ano ba yung mga restrictions niyan. So, to give you some information po, kapag ka nag-book ka kasi ng promo ticket, normally ang mga restrictions niyan, change permitted with fee. Normally kasi kapag ka domestic flight, nasa 1,500 and up. And then for international, I believe nasa 2,500 up. Plus possible fare difference. Tapos ang mga promo ticket po ay non-refundable. Kapag naman nag-book kayo ng regular fare, hindi siya promo ticket, usually with change fee din yan, same cost din naman kung ano yung na-mention ko kanina. And then, merong cases na refundable ang ticket. Sa mga ibang airline, katulad po ng Cebu Pacific, meron kasi kayong option to book the flexi ticket. Ibig sabihin, pwedeng i-refund anytime, tapos I'm not sure kung meron lang penalty yon kapag ka nag-cancel ka ng flight. Cancellation fee, alam ko nag-range din yan around 2,000 up. And then, kung refundable, siguro sa ibang airline, refund kung ano yung ginamit yung form of payment. Pero kay Cebu Pacific, alam ko yung Cebu Flexi is travel fund. So, yung travel fund naman po siya, para nyo yung credit kay Cebu Pacific na pwede nyo siyang gamitin on your next purchase. So, ayun nga. To answer your question, magdidepende po siya sa ticket na nabili nyo. Kapag kasi choice mo lang na gusto mong i-change, gusto mong i-cancel yung flight, yun, meron talaga kasing charges po. Or kung hindi ka tutuloy, pwede mo na lang i-rebook yung flight, ganun. Pero meron akong i-share sa inyo ng isang technique. Gusto mo yon. Ang napansin ko kasi, ako kasi abangers din talaga ako noon ng piso fare. And guys, kapag ka bumibili ka kasi ng mga piso fare, parang sobrang layo pa ng travel period niyan. Kunwari ngayon, katulad dun sa kanila, June niya nabili, pero December pa yung departure nila. Ngayon, eto na. Madalas. So, ibig ko sabihin, hindi palagi ha, madalas. Nagka-cancel yung mga flight na yan or nare-rebook yung mga flight na yan. Kasi kapag si airline ang nag-cancel or nag-rebook ng flight nyo, may mga option kasi silang ibinibigay. So, isa sa mga option na ibinibigay nila, pwede nyong i-rebook ang flight free of charge o wala yung change fee na tinatawag. Pero alam ko kasi, possible fare difference yun kapag hindi available yung same na ticket na nabili nyo dun sa bagong date na i-rebook mo na. Nagets ba? Parang medyo, ako din naguluhan din ako nun ha. And then, kapag si airline din kasi ngayon nag-cancel ng ticket natin, minsan, madalas, may option yun to refund your ticket. Madalas, ibig sabihin, possible na mangyari kasi yung mga changes and cancellation na yun, especially kapag matagal pa yung flight. Pero ayun lang yun. So, aantayin mo lang kasi talaga na mangyari yung flight cancellation na yun kung sa tingin mo talagang hindi ka tutuloy. Otherwise, yun nga, kailangan mo na siyang i-cancel prior departure o bago ka umalis kung refundable nga ang ticket. Pero kung choice mo nga lang talaga na hindi na tumuloy, kakancel mo na lang yung ticket, kaso non-refundable yung ticket, wala ka pong marirefund na kahit na ano. So, ayun na nga, ulitin ko lang para maiksing version. So, depende siya sa ticket na binook nyo. If refundable or hindi yung ticket nyo. Kung non-refundable or refundable. So, ayun lang. Thank you! Bye!